Tayong mga tao, mga kapatid, ay pantay-pantay sa isang bagay. Lahat tayo mga makasalanan. Wala sa ating makapagsasabing tayo ay higit na mabuti kaysa sa iba. Bagmat kuminsan may ganyan tayong pakiramdam at palagay sa ating sarili na tayo angat sa iba kung kabutihan din lamang ang pag-uusapan. Pero bakit ba hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang pagkabagabag, bunga ng kasalanan? Una, dahil nais ng Diyos na tayo'y huwag makapagyabang. Dahil kapag tayo nagyayabang, tayo nanghuhusga na rin sa ating kapwa. Tuwing tayo may makikitang tao na nagkakasala, nahuhusgahan na natin sila, not realizing na kuminsan kung bibigyan tayo ng pagkakataon na magkasala, baka mas malala pa tayo dun sa taong inaakusahan natin at hinuhusgahan natin. Kaya ang ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan ay daan ng Panginoon upang kumilala tayo sa isang katotohanan na kung wala ang awa at grasya ng Diyos, hindi tayo totoong mabubuhay. Yung ibang taong matindi ang kasalanan kaysa sa atin, dapat tayo magpasalamat dahil tayo ay ipinililigtas pa rin ang biyaya ng Diyos, dahil kung hindi, kung wala ang biyaya at tulong ng Diyos, baka nga mas malala pa ang nagawa nating kasalanan sa mga taong nakikita natin kuminsan ay ubod ng sama at tinuturing natin silang mga tulad ng mga publikano, mga public sinners at mga iskriba at mga pariseyo. Wala nang ibang inatupag kundi ang tumingin sa kasalanan ng iba at pangalagaan ang kanilang kabangalan na huwad. At dito tayo ngayon tina-challenge ng Panginoon, mga kapatid, na huwag tayong manghuhusga sapagkat tuwing tayo gagawa nito, babalik sa atin. Ang ibig sabihin ng babalik, darating yung panahon na ipamumukha sa atin ng Diyos na mas malala pa tayo sa hinuhusgahan natin. Walang duda yan, sapagkat hindi tayo pwedeng maging banal hanggat tayo nanghuhusga sa ating kapwa. Pero pag natutunan na natin kilalanin kung gaano tayo kahina, hindi na tayo magpo-focus sa iba. Ang ating magiging focus na lamang ay kung paano natin aayusin ang ating mga sarili. Dahil wala na tayong panahon upang tumingin pa sa kasalanan ng iba. Dahil sa atin lamang na kasalanan, sobra-sobra na o kulang na ang ating panahon para tayo ay tumingin at ayusin ang ating mga kahinaan at mga kamalian. Kung kaya, yan ang isang mabuting balita na ginagawa ng Diyos sa atin. Si Levi ay isang taong makasalanan. Siya ay isang public sinner dahil siya naniningil ng buwis. Alam ng lahat na siya ay magdaraya at siya ay nagsasamantala sa kanyang kapwa-tao, sa kanyang gampanin sa komunidad na maningil ng buwis. Pero bakit nga ba si Jesus ay nakikisalo sa kanila? Dahil taglay ni Jesus ang katotohanan na hindi niya tinitingnan ang kasalanan natin. Ang tinitingnan niya ay kung ano ang biyayang pwedeng mangyari na pwede niyang ibigay sa mga taong nagpapakababa. Kung kaya, mas madaling nagkaroon ng conversion, sumasama sa kanya, walang kaabog-abog. Itong si Levi, nakita niya nakaupo lamang at sinabi niya, sumunod ka sa akin. At sumunod naman siya. Ito'y malaking grasya ng Diyos para kay Levi na wala siyang naramdamang resistance sa pagtawag ng Panginoon. Bagamat maraming sumusunod kay Jesus, singly siya ay tinawag ng Panginoon sa kanyang pagkakaupo at siya'y sumunod karakaraka. At dahil dito, yung pang-ibang mga makasalanan ay sumama sa isang hapunan kasama si Jesus. Dahil totoo nga naman, mga kapatid, naparito si Jesus hindi upang tawagin ang mga banal, kundi ang mga makasalanan.
At tayong lahat ito, tinatawag tayo palagi ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. Di natin pwedeng sabihin tayo banal na sapagkat yun ay hindi totoo. Kailanman di natin pwedeng ituring ang ating sariling banal. Sapagkat Diyos lamang ang humuhusga sa ating kaloob-looban, sa ating pagkatao. Manapa ang ating tingnan ay kung paano natin mapaglilingkod ng tapat at paano tayong makakasusunod sa Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay. Dahil ito isang biyayang ipinagkakaloob, hindi nagagawa ng tao sa kanyang gusto lamang at sa kanyang lakas. Kaya ang kababaang loob ay sukatan at pinto upang tayo makapasok sa kalooban ng Diyos. Hanggat mataas ang ating tingin sa ating sarili, hindi tayo makapapasok sa lagusang makipot ang daan ng pagpapakababa, daan ng pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon.